true naman ito. So, hindi ito ang tamang sagot. Kasi ang tinatanong, false. Kapag nasentensya ka ng life imprisonment, hindi ka pwedeng mabigyan ng GCTA kapag yung kaso mo ay nasa appeal. Okay, letter C. GCTA once granted shall not be revoked without just cause. True ba yan? True din yan. Pag nabigyan ka na ng GCTA, ano na yon? Hindi na siya pwedeng i-revoke nang walang, kumbaga, listen, ang probation, yan naman, makinig kayo, maraming nalilito dito. Ang probation at iba pang mga privileges, once granted, magiging right yan. Ang probation, kapag sa una, privilege pa lang siya. Pero once granted, magiging right na yan. Mare-revoke na lang siya kapag may cause. Nagas nyo? Ganon din ang GCTA. Ang GCTA, Good Conduct Time Allowance, privilege lang siya sa una. Pero once na binigay na sa'yo, magiging right mo na yon. At mare-revoke na lang yon kapag may sapat na dahilan. Halimbawa, may paglabag ka ng ginawa, may gumawa ka ng violation sa rules and regulation ng kulungan, yan. Serious violation, major violation, mga ganyan. Okay, letter D. GCTA, which an inmate is deprived due to his misconduct may be restored at the discretion of the director upon recommendation of the superintendent. Okay, ito ba true din? Kapag ang GCTA kung saan yung inmate ay na-deprive ng GCTA dahil sa kanyang ginawang pagkakamali ay pwedeng i-restore ng director. True ito, true. Yun. Okay, so anong tamang sagot? Very good si John Miller. Ang tamang sagot ay prison superintendent can grant GCTA. Patay tayo yan. Bakit nagkaganyan? Letter B po ang tamang sagot, ha? Naidamay pa sa highlight si letter C. Letter B po tamang sagot. Wala pong power ang prison superintendent to grant GCTA. Sino yung mga granting authority ng GCTA? Sino yung mga granting authority, mga idol? Sa GCTA. Sino lang po? False yan, ha? False. Okay, number 1, director. Director of Bucor. Sino pa po? Sino pa po? Chief, BJ, MP. Ano pa po? Warden. Yang tatlo na lang Yang tatlo lang na yan ang may power to grant GCTA. Tandaan nyo, ha? Yang tatlo lang na yan. Ang granting authority sa GCTA ay Director of the Bucor, Chief BJMP, and Warden of Provincial City and District Municipal Jail. Wala pong power to grant GCTA ang Prison Superintendent. Wala po. Tandaan nyo, ha? Wala pong power to grant GCTA ang Prison Superintendent. Yan, take note. Hindi po sila kasama. So, ang tamang sagot, bravo. Sino lang yung may atoto? City or Provincial Jails. Yan. Alright? Nagets, mga idol? Next tayo. He is an English lawyer and penologist known as the father of probation in England. Father of probation in England. Sino po? Madali lang, madali. Very good, very good. Madali. Okay? Father of probation in England. Sino? Si Matthew Davenport Hill. Father of probation in America. Si John Augustus. Father of probation in the Philippines. Si Teodulo Natividad. Si Matthew Orpilla, father of toxicology. Dahil niya, toxicology sa may mga poison, yan. Toxicology, si Matthew Orpilla. Ito, sa Pilipinas, si Teodulo Natividad. Very good, very good. Napolcom Commissioner, Registered Criminologist, yan. Alright, sino si Teodulo Natividad? Siya ay father of probation in the Philippines. Siya ang author ng RA 6506. Siya nag-propose ng probation law sa Pilipinas. Pati yung criminology profession, isa rin siya sa author niyan. At si Teodulo Natividad ay, registered criminologist. Number 4, yung kanyang number bilang isang registered criminologist. Dati siyang Napolcom Commissioner, naging congressman siya ng Bulacan. Yon. At yun na siya, tinawag na siyang father of probation. Inappoint din pala siya ni Marcos, ni President Marcos, as the first probation administrator ng Parole and Probation Administration. So, yun yung mga notable experiences and participation niya dito sa probation. Okay, number 50. An ex-chief of police of Boston who became the probation officer, thus becoming the first probation officer employed by the government. O, nabanggit ko na to kanina.
Sino? Si Edward Savage. Okay. Huwag na tayong magmadali dyan. Kaya huwag na tayong matagalan dyan kasi personalities lang naman yan. Discuss ko na yan. Next tayo. Ito. Number 51. In 1972, it was filed in the Congress which would establish a probation system in the Philippines. This bill avoided the objectionable features of Act Number 4221 that struck down the 1935 law as unconstitutional but was pending when the martial law was declared. O, ano daw po ito? Ano daw po yan? Okay? Anong batas to? Naka-file siya sa Congress na kung saan yun na sana yung mag-establish ng probation system sa Pilipinas. Kaso, ang nangyari, hindi siya naging successful. Bakit? Because of martial law. Because of martial law. Patay. Huwag na kayong sasagot ng Act Number 4221 kasi sabi na nga dyan this bill avoided the objectionable features of Act Number 4221. So hindi yan Act Number 4221 kasi iniwasan niya nga yung 4221 na na-struck down noong 1935. So eto na-strike down ito. Nawala na yan. So ano daw itong bill? Ano siya pending. Hindi siya naging ganap. Bill siya na, di ba? Yung mga word na ganyan, napakadaling na pinangsagot. Bill, iisa lang naman ang bill dyan, oh. House Bill 393, di ba? Yun lang naman nag-iisang bill. Kung sabi sana dyan, this act, ayan na. Huwag ka nang sasagot ng kung ganon. Pero since ang sabi yan, this bill, bill pa lang eh. Ano ba sana ang ibig sabihin ng bill? Hindi ko mag-gets. Ang bill, yan yung proseso bago maging ganap na law or statutes. Diba? How does a bill becomes a law? Magkakaroon muna ng 3 readings bago siya maging ganap na law. Diba? Pero ang problema nito, hindi pa siya umabot sa pagiging ganap na batas hanggang bill lang siya. Ang bill pwedeng Senate bill, pwedeng House bill, nakadepende kung saan nanggaling. Kung yung batas ay galing, diba? Kung yung batas ay galing sa Senate bill. Kung yung batas ay galing sa House of Representative, House bill. Okay? Yan So, ang tamang sagot ay HB 393. Sinong author nito? Sinong author? Naging ano ba yan? Naging ganap na batas ba yan? Hindi. Because of martial law. Ano bang nangyari ng martial law? Yung Congress na abolish. In-abolish ni President Marcos Sr. yung Congress. So, hindi natuloy yung mga batas na yan. Sinong author nito? Dalawa. Sino? Si Congressman Teodulo Natividad at saka si Congressman Bhagat Singh. Very good, very good. Tuloy, yung isa, ano lang yan saling pusa lang yan, di ba? Kumbaga, pare, halika dito, meron akong naisipang batas. Gusto mo sama ka, di ba? Anong ambag mo? Moral support, di ba? Hindi, joke lang. Okay. Parang sa thesis lang no? Nag-ambag lang ng moral support, wala namang naitulong, di ba? Alright, sir. Moral support lang po. Okay, hindi, joke lang. Author. Pagkagawa ko ng libro, sabi mo, sir, baka naman pwede mong isama ang pangalan ko para naman maging sikat ako, di ba? Hindi pwede, di ba? Dami sa member daw, di ba? Alright. Okay, mga idol. Tandaan, itong bill na to hindi naging sapat. Hindi naging hindi naging enough. Kasi nga, anong nangyari, hindi naging sapat. Hindi naging successful. Why? Because of martial law. Pero kung usapang batas tayo, ang nauna dyan talaga ay Act Number 4221. Ito, pag-usapan natin yung history. Yan, okay? Sa Philippine Probation System natin, ang first probation law of 1935 ay walang iba kundi ang Act Number 4221, which created a probation office under DOJ. Nagtagal ba to? Nagtagal po ba? 2 years lang ang tinagal. Bakit 2 years lang ang tinagal? Ito nung nasa panahon pa tayo ng American Colonial Period, ha? Okay, tandaan nyo, Act Number pa lang yan dati, Act Number, hindi pa Republic Act Number. Nung panahon ng American Colonial Period, ayan, nagkaroon tayo ng first probation law. Yan. First probation law na yan. Pero hindi nagtagal yan. Ilang taon lang yung tinagal yan, mga idol? Ilang taon lang? 2 years. Alright, sige.
2 years after its existence. So, 1935 to O, huwag niyo sulatan. Huwag niyo sulatan yung screen. Okay? Na-unconscious kayo, nasusulatan niyo siya, hindi niyo nakakalata. Hindi niyo napapansin na gagalaw yung ganun. Okay? Okay. So, American Colonial Period, 1935, dito nagsimula ang probation natin. Dala ng mga sino po nagdala? Ng practice na to, mga Amerikano po. Amerikano, yan. So, next, on November 1937, saktong 2 taon, pagkatapos niyang ito ma-declare, at pagkatapos itong maging ganap na batas, ay na-declare po siya na unconstitutional. Yun, because of some defects on the law's procedural framework. Ano yung case na nag-strike down? Yung Act number 4221 ay in-strike down ng case ni People versus Vera. Si Vera ay Judge Vera. People of the Philippines versus Judge Vera. Bakit? Kasi merong defect sa procedural framework. Anong nangyari? Ganito dati, iisa lang ang probation system. Iisa lang ang probation office. So, kailangan mong pumunta ng Maynila kasi nandun yung probation office para makapag-apply ka ng probation. O, kailangan mong kumuha doon ng mga requirements, kailangan lumapit ka, which is napaka-hassle sa mga nasa probinsya. So, anong nangyari? Hindi nagtagal kasi magkakaroon ng defect di ba? May depekto sa kanyang procedural framework. Iisa lang yung probation office, nasa Metro Manila lang, di ba? Saka another one, mayroong violation of equal protection. Yan talagang dahilan Baka bukod sa defect niya sa procedural framework, ano pa? Meron ding violation of equal protection of the law. Yan. So, pagka yan ang nakita, idol, syempre violation of constitution yan. Pwede bang gawing walang bisang isang batas kapag ito ay against the constitution? Opo. So, pag ang batas ay hindi naaayon sa constitution, tatanggalin po yan, i-strike po yan. Sino may power to do that? Supreme Court. Okay, sa anong kaso yan ginawa? Kung saan yung first probation law ay napawalang visa dahil sa mga depekto nito at dahil sa paglabag sa ating konstitusyon. Anong kaso po yun? People of the Philippines versus Vera. Okay? Yan Anong nangyari sa batas? Wala na. Na-declare as unconstitutional. Okay? Na-declare as unconstitutional. Nakuha nyo? Okay, and then 1972, here comes, hala. Nagsulat na naman. Hilig nyo mag-annotate. Okay. Parang gusto nyo magsulat Okay, in House Bill number 393, okay, yan ang nangyari. Yan na yun. Yung bill na proposed by Congressman Teodulo Natividad and Ramon Bagatsing. Pero hindi siya naging ganap na batas. Why? Why po? Bakit hindi siya naging ganap na batas? Kasi, hindi siya naging ganap na batas kasi because of martial law. Okay, because of martial law. Yan. Yung mga annotation nyo, huwag mag-annotate. Okay, magsulat-sulat ng ganyan. Nakikita Pasaway. Awit ka, boss. Okay. Sige, next tayo. Alright, sige. Pero, PD 968. O, yan na. Yan. Si Marcos Sr., pinirmahan niya yung batas. Di ba nangyari? O, sige, konting history tayo. Di ba si Marcos, na-abolish yung Congress, ano? So, dahil na-abolish yung Congress, sino nang gumawa ng batas? Sino nang gumawa ng batas? Si Marcos. Yun yung mga tinatawag niyang presidential decree. Ayan na. And the first true probation law of the Philippines, Adult Probation Law of 1976. Yan, pinirmahan po yan ni President. Ayan, Marcos, PD 968. Yan na ba yung pinaka-latest na batas? Meron pa, may mga amendments naman ang ating probation law. Okay, so ito na yung first true probation law, the Adult Probation Law of 1976, PD 968, signed by President Marcos. At ang ginawa niyang PPA administrator ay si Teodulo Natividad. Okay, number 52. Who among the following is responsible to inform the probationer
the consequences of such probation, inform the probationer the consequences of such probation order and explain to him that failure to comply with the condition, he shall serve the penalty imposed, and this information shall be done immediately upon issuance of probation order. Di ba kung marunong kang mag-analyze, idol, makukuha mo ang tamang sagot dyan eh. Ang dali-dali lang yan eh. Tingnan mo, sino daw ang may duty na magbigay ng, na inform ang probationer na kung ano man ang gagawin niya sa kanyang probation, ay magiging epekto yon na pag hindi siya sumunod, babalik siya sa kulungan at isa-serve niya yung penalty niya. At yung information na to ay dapat agad-agad upon the issuance of probation order. Ang tanong, sino ba nag-i-issue ng probation order? Ganun lang yun. Ganun lang magsagot sa board question, mga idol. Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Sabi, agad-agad daw upon issuance of probation order. Kung ako sasagot dyan, minsan nakikalito din talaga no? Ang isang pagpipilian nyo dyan, mga idol, dalawa lang talaga yan. Probation officer or judge of trial court. Pero dahil naturuan ko na kayo, nilid ko na kayo eh. Binigyan ko kayo ng clue di ba? Madali na lang. Sino ba nag-i-issue ng probation order? Di si judge, di ba? So, sino magbibigay ng instruction? Siya din. Ito, ikaw ay binibigyan kita ng probation order. Ito yung mga kondisyon. Dapat kang sumunod. Ganito, dapat kang mag-report once a month. Diba? At mag-report ka within 72 hours upon the acceptance of this probation order. Na pag hindi mo nagawa to at gumawa ka ng paglabag sa iyong probation, ibabalik kita sa kulungan at isa-serve mo ang iyong original sentence. Naintindihan mo ba? Opo, judge. O, diba? Ganun yon, idol, bossing. Diba? Naintindihan niyo ba? Ganun lang maghanap ng ng sagot sa tanong. Diba? Hanapin nyo kung ano yung tinuturo niya. Mayroon yan, lagi yan, meron. Okay? Sino ba nag-i-issue ng order? Si judge. Sino ba mag-i-inform? Siya din. Alam nga naman yung probation officer. Ang gagawin lang naman ng sabihin, eto, lumalabas sa board. Ano naman bang trabaho ng probation officer? Supervision. Okay, anong papel niya? Hindi. Isa pa, investigation and supervision. Pagdating sa approval or granting, korte yan mga idol. Okay? Pagdating sa investigation and supervision, trabaho po yan ni probation officer. Alright? Clear ba tayo mga idol? Alright ba? Alright. Naantog na kayo. Okay. Sige, tapusin lang natin ang non-instinct. Maganda yung therapeutic bukas ng maaga natin banatan para fresh na fresh kayo. Baka mamaya kasi wala na kayo sa mood eh. Number 53. The introduction of probation in the United States became successful because of the help of what? Sa tingin nyo, bakit yun naging successful ang probation sa US? Dahil sa tulong ng 8 tayo bukas. Anong oras ba tayo nag-start kanina? 8:30, mga ganun. 8:30 siguro. Yung laging start natin. 8:30 mga idol. Alright. Ano sagot? Ang probation sa Amerika ay naging successful dahil sa tulong ng, ayan, ano kayang pwede natin gamitin dyan? Di ba? Sige, pakiramdaman natin pag mga ganyang mga tanong, hindi mo pa nabasa, no? Paano kaya sasagutin to, sir? Pilantropo? Yung mga pilantropo ba, kinalaman ba sila sa ano? Okay? Yan ang tatanggalin mo agad dyan. Philanthropist. Ang kinalaman ng mga pilantropo sa probation. Okay, sige. Sino ba ang interesado sa mga probation na yan sa US? Di ba? Sino ba ang tumulong para maging successful ang probation? Sa tingin nyo, sino? Sino kaya? Sino kaya ang may higit na kagustuhan na magkaroon ng probation? Mga gobernador? May pakibay mo yan? Mga pera lang gusto mo yan, di ba? Kasi pakialam sa probation, di ba? Pera mo gusto ko, idol, di ba? Ayun. Dalawa lang pagpipilian natin. Is it religious leaders or judges? Okay, ano? Dalawa lang pagpipilian. Hindi gobernador, hindi philanthropist. Ano? Okay, hindi religious leader. Okay, ang religious leader, ang sinusulong nila yung mga benefit of clergy, yung mga reprieve, mga ganyan. Pero pagdating sa probation, ang nagsusulong yan mga judges, mga hukom. Kasi sila naman talaga ang granting authority. Di ba? So kung dahil sila ang granting authority ng probation,
sila rin ang tutulong para magkaroon ng probation. Kasi in the end of the day, at the end of the day, sila pa rin naman yung masusunod. Di ba? Mga judges, same sa Pilipinas. Di ba? Okay? Same sa Pilipinas. Diba? Alright? Sige. Judges. Next, number 54. Okay, sagutin nyo muna. The court may, after it shall have sentenced the CICL and upon application of at blank place the child on probation in lieu of service of sentence. Ano yan? Ano yan? Anong sagot niya? Anong sagot? Delta? CICL. Ang CICL, upon application, di ba, at blank place the child on probation in lieu of service of sentence. Alam niyo, ito yung exemption ng ano, ito yung exemption ng pagdating sa PSI, di ba, general rule. Kailangan meron mo ng post-sentence investigation. Di ba? Yan ang general rule natin. Post-sentence investigation. Except, exemptions are mga CICL. Pagdating sa CICL, hindi na sila mag-undergo ng post-sentence investigation. Di ba? Okay, under our rule, pag nag-apply ang CICL at sa tingin ng korte ay mas magandang mag-place siya on probation kaysa mag-serve siya ng sentence niya, anytime, yun, hindi na kailangan aantay niya. At anytime, the court may place the CICL on probation kung sa tingin nila mas magandang ilagay sa probation kapalit ng kanyang service of sentence. Di ba? So yan yung exemption natin. Pero kapag adult yan, kailangan ng post-sentence investigation. Tatagal ka pa dyan, di ba? 60 days submission, 15 days decision, di ba? Pero sa bata, hindi na kailangan nun, hindi na magtatagal, hindi na aabot ng 60 days submission, 15 days decision. O, anytime. Anytime. Bakit po? Kasi ang titingnan natin dito is what? Anong titingnan natin dito mga idol? Gusto ko malaman kung bakit ang bata, bakit priority pagdating sa ganyan? Bakit na kailangan natin silang ilagay agad-agad, anytime, on probation? Bakit? Bakit? Because that is the best for the interest of the child. Nasa batas yan. Best interest of the child. Yun ang nararapat para sa bata. Yun ang best interest ng bata. Diba? Mas makatao kapag ilagay siya sa probation. Ang galing, no? Swerte naman ng mga bata, no? Anytime talaga, no? Swerte naman ng mga CICL. Titingnan yung best interest of the child. Diba? Yun yung titingnan dyan, eh. Taking into account the best interest of the child. Okay? Alright, sige. Makinig. Papiyawan natin ang probation, mga idol. Papiyawan natin. Yung procedure. Tuturuan ko kayo ng madali. Probation procedure. Krame, nandyan ka pa ba, Krame? Nandito pa, sir. Yung. Okay. Good. Yan. So, probation procedure tayo. Ano yung mga proseso? Pagdating sa probation, ano bang mauuna? Filing. Siyempre, mag-file ka, bossing, di ba? Saan ka magpa-file? Where? Saan magpa-file, idol? Sa korte. Final court. Convicting court. Yan ang tawag natin dyan. Convicting court. Same Sir, court, sir. convicting court. Sa korte kung saan ka nabigyan ng conviction. Within how many days? When? Within 15 days. 15 days, sir. How? Okay, paano ka mag-apply? Mag-file ka ng petition. Petition for probation. Okay? Yan. Ano yung file mo? Is there a need? Ang probation po ba ay kusang binibigay o dapat itong applyan? Dapat Apply. yan. Hindi po ito automatically granted. Ano ka, bossing? Kupal ka ba, boss? Ano ka, sinuswerte? Di ba? Applyan mo para magamit mo yung benepisyo, di ba? So, is there a need to apply for probation to avail its benefit? The answer is yes. Okay? Kailan? Within 50 days. Sir, paano kapag hindi ako nag-apply within 15 days? Nag-apply ako nung pang 16th day of judgment. O makinig kayo, nasa TOS to ha. Malaking punto sa board. Okay? Pag nag-apply ka, 16th day of judgment, pwede pa ba yun? Wala na.
Wala na. Is na. Finished na. Bakit? Bakit, idol? Kasi yung judgment magiging final and executory na. Wala na. Conviction is final and executory, idol. Kaya dapat within 15 days. Saka hindi lang naman probation yung pwede mong i-avail dyan, di ba? Upon conviction, di ba, pag convicted ka, di ba, idol? Pwede kang mag-avail ng mga tinatawag natin na PSR. Ano yung mga PSR? Post-sentence remedies. Uy, ang galing. Sino yun? Post-sentence remedies. Ano yung mga yan? Ano yung mga post-sentence remedies natin, idol? Baka nanood kayo ng live. Pwedeng i-appeal tapos ang sentence. Ano po? Mga pwede mong maging remedies katapos na. Katulad na? Motion for reconsideration, for new trial, tapos petition for appeal. Yung, ang galing. Anong gatas mo, idol? If you don't mind. Nanood lang ng live mo, sir. Ha? Nanood lang ng live mo. Hindi, joke lang. Magaling ka. Anong gatas mo? Baka anong kinakain mo? Baka pwede mong i-share para pwede rin namin bilhin. Yun, di ba? Hindi, biro lang. Maintain. Magaling. Gusto ko. Yun. Body Alaska ba? Anong gatas mo, idol? Verb brand ba o ano? Okay. Coffee mate. Okay. Sige, proceed tayo. Nestogen. Okay. Anong Nestogen? Pampata. Okay. Loko to Bonakid. Bonakid ba gatas mo, idol? Okay. Sige. Change position tayo. Nangangalay ako eh. Okay. Pag-file mo, bossing, ano na susunod? By the way, sino pwedeng mag-file ng probation? Siyempre may qualification lang. Hindi lahat, di ba? Probation is a matter of privilege. Hindi kasi lahat ng convicted ay pwedeng mag-apply ng probation kasi may qualification tayo. May qualification tayo dyan pagdating sa sentensya. Mamaya, tuturo ko yan. Pwede ka bang mag-apply kung ang penalty mo ay imprisonment or fine? Pwede, basta qualified ka. Okay, basta qualified ka. Yung time to appeal, same lang yan sa filing of probation. Yun nga lang, pag nagpumili ka ng probation, you waive your right to appeal. Siyempre, pag pinili mo na si probation, hindi ka na pwedeng mag-appeal. Ano ka, di ba? Ano yun? Hindi kayo nag-work ng bago mo, kaya binalikan mo yung dati? Hindi pwedeng ganun, idol. The choice of one is the waiver of the other. Hindi mo pwedeng sabihin na, pwede bang itry muna natin para pag hindi nag-work si probation, babalikan kita, appeal. Nox naman, magaling kang, kupal ka. Kupal ka ba, boss? Di ba? Hindi, joke lang. Okay? Yun, ha? Hindi pwede yun. Dapat pumili ka lang ng isa. Di ba? Pumili ka lang ng isa. The application for probation is deemed waiver of right to appeal. Tandaan, ha? Okay? And then, once na na-deny ang probation, hindi na po ito appealable. Not appealable na po yan, mga idol. Not appealable na yan, ha? Okay? So, yan. Yan, nabura na. O, filing. Ano susunod sa filing? Ano susunod? Ito, i-forward na natin. Notice and comment. Sino kaya? Of the prosecutor. Prosecutor to, ha? Prosecutor. Okay, notice and comment. Bakit bibigyan ng notice and comment yung prosecutor? Kasi idol, siya ang higit na nakakaalam kung karapat-dapat bang yung sentence prisoner ay mailagay sa probation kasi siya ang nag-prosecute ng kaso. Siya ang nag-evaluate ng mga ebidensya noong una pa lang. So, kailangan natin siyang bigyan ng notice and comment. At magsasubmit siya ng comment niya within how many days? Within how many days, idol? Yung comment ng prosecutor, within 10 days. Okay, within 10 days, correct. At pagpasa niya ng comment niya, anong susunod? Post-sentence investigation. Yan na. Okay, sa post-sentence investigation, marami po tayong procedure dyan. Number 1, initial interview. O, malalim tayo dito mga idol, hindi lang tayo mababaw, sinasabi ko sa inyo. Malalim ang discussion natin dito. Hindi lang yung mga nakakita nyo lang na basic lang, hindi ganun. Kailangan nandito na lang din tayo. Sulitin na natin, di ba? Para sa pag dito turo to.
ilang days ang initial interview? Mga days na yan lumalabas sa board. Within how many days ang initial interview? Yan ang una, idol. Initial interview is 5 days only. 5 days lang yan. Ang susunod dyan, sa initial interview ay submission. Ayan na. Submission of PSIR. Ayan na. Yan na yung medyo matagal. Yung submission of PSIR. Within how many days dapat yan? Within 60 days. Ayan na. At pagtapos niyan, ano na susunod? Ano ba? Decision, syempre. Decision of the court. Okay, within how many days? Upon submission of PSIR? 15 days. 15 days. Madali lang yan. Okay, na-decide na yung korte. Pinas forward na natin, pass forward na, di ba? Decision. After decision, may susunod pa ba? Meron. Ano? Report. Di ba? May report pa. Within how many hours? Ayun. Within 72. 72 hours. Ayun. Di ba? Ganyan ang proseso dapat. Gawan nyo ng diagram, mga idol, ha, para mas madali nyo maintindihan. Sa pag-aaral ng procedure, importanteng may diagram kayong sinusundan para ma-recall nyo siya. Diba? Mas maganda yung ganyan. Huwag lang masyadong magulo, ha. Katulad nito kung sa akin, konti lang, 1, 2, 3, 4, 5. O, ilang box lang yan? 7 boxes lang. Ganyan, gawan nyo lang ng ganyan para maalam nyo yung pagkakasunod-sunod. O, nakuha nyo ba kung paano mag-apply ng probation? O, paano mag-apply ng probation, sir? Unang-una, mag-file ka, idol. Siyempre, hindi yan karapatan, pribileyo lang yan. Tingnan mo kung qualified ka. Pagka-file mo, titingnan ni prosecutor, bibigyan siya ng si judge, bibigyan niya ng kopya si prosecution. Sabi niya, oy, piskal, eto, nag-file ng probation yung inimbestigahan mo. O sige, tingnan ko nga. O magko-comment ako, sige, recommended. O yun, recommended. E di proceed tayo sa post-sentence investigation. Sa PSI, ito yung medyo matagal. Kasi una, tatawagin muna yung applicant. By the way, anong tawag sa taong nag-apply ng probation? Anong tawag sa kanya? Anong tawag sa kanya? Petitioner. Yung petitioner na yan, iimbitahan yan, magtatanong ng question dyan. Ano tawag doon? Initial interview. And yung pinakamatagal, yung conduct of post-sentence investigation. Within 60 days, dapat masubmit yung PSIR. Ano ba yung PSIR? Post-sentence investigation report. Report. Okay, at pagka-submit nun, yung court magde-decide within how many days? 15 days. At anong order yung i-issue? Probation order. Pagka-receive ng probation order, ilang oras ka dapat mag-report sa probation officer? Within 72 hours. At dito, tatawagin ka ng, ano na tawag na sa'yo, idol? Ano tawag sa'yo? Probationer. Master? Probationer. Probationer. Yo, magaling. Eh, paano kapag nandito ka pa lang sa BSI, tapos bigla ka nawala or naging unknown ka? Anong tatawag sa'yo? Absconding petitioner. Magaling. Absconding petitioner. Eh, paano pag granted, hindi ka nag-report within 72 hours? Absconding probationer. Napakagaling naman yun, di ba? Sana all, di ba? Ibig sabihin niya, nag-aaral talaga kayo at may foundation kayo, di ba? Very good. Okay? Nakuha nyo? O, ano pa ba? Anong epekto ng pag-apply mo ng probation? Alright, absorb, idol? Okay. Anong epekto ng pag nag-apply ka ng probation? Malaya ka ba, idol? Malaya ka ba, bossing? Pag nag-apply ka ng probation, malaya ka kasi hindi mo nakakulong ka habang nag-apply ka ng probation. Kasi isa sa epekto, ang epekto ng probation ay isususpend yung execution of sentence. Suspendido yan. So, paano ka? Temporary release ka dyan. Temporary liberty ka dyan. Through what? Through the process of bail. Ganito yan, sa practice based on my experience as paralegal. Pag nag-petition ng probation ang inmate, kasama na rin dyan yung motion for bail. Di ba? Sir, bakit mag-bail yan? Convicted na yan. Sino bang nagsabi sa'yo hindi pwedeng mag-bail yan? Ang bail is a matter of right sa municipal trial court, di ba? Sa municipal trial court, bail is always a right even before or after conviction. So kung tatanungin mo ako, sir, anong mangyayari pag nag-apply siya ng probation?
mag-apply siya ng probation, sabayan mo na rin ng motion for bail. Para habang nag-a-apply siya ng probation, ay, habang nag-a-apply siya ng probation, ay malaya siya at meron siyang temporary liberty. Okay? Nag-gets nyo ba? Yung temporary liberty. Kasi ang nangyayari dyan, yung sentensya mo, temporarily suspended yung execution niya. Hindi ka muna pwedeng mag-serve ng sentence pag nag-a-apply ka ng probation. Okay? Nag-gets nyo ba mga idol? May tanong kayo? Sige, proceed. Alright. Alright. Baka mamaya, pag tulog mo, alright, na ganun. Right. Sinasabi mo, sabi ng kapamilya mo, no? Alright ka ng alright. Sige, na-discuss ko na to eh. Discuss ko na rin yan. Yun ang exemption natin. Alright, ang exemption, kapag CICL, yung mga children in conflict with the law, pag CICL, hindi na dadaan doon sa process ng PSIR, ganyan-ganyan, decision, ano na yan? Ano na agad? Any time the court, okay, may anytime place the CICL on probation, taking into consideration what is best for the interest of the child. Yan. Handaan. Anong nararapat para sa bata? Kung yun yung pinaka-best para sa kanya, yun. Okay? What country first legalized probation? Nakakasagot ko lang kanina, kakadiscuss ko lang. What country first legalized probation? USA. Saan particular? Massachusetts. Okay. Hindi New York. Massachusetts, idol. Sa Boston. Okay? Boston, Massachusetts. Okay, na-discuss ko na rin to. Alam niyo na sagot dito. On November 16, 1937, ayan na, People versus Vera. Medina sa fingerprint yan, idol. Okay, so Vera yan. Next. Approbation, na-discuss ko na rin to. A probation officer may authorize probationer to travel outside this area of operational jurisdiction for a period of how many days? Dapat? 10 to 30 days. Yes. More than 10 but not exceeding 30 days. Yeah, very good. Alright. Now, more than 10 but not exceeding 30 days. Pag more than 30 days na, sino na po? Trial court judge. Magaling. Ito, kadidiscuss ko lang din. Nagre-refresh lang tayo. Tingnan nyo. The court determines convict application and notifies the prosecutor of filing of petition. The prosecutor submit his comment on such application from receipt of the notification. Kakasabi ko lang mga idol, within how many days? 10 days. 10. Hindi 15, comment eh. Comment. 10. Okay, 10 days mga idol, 10. Galingan nyo yung mga nagsasalita sa Diba yung mga nagsasalita sa microphone dapat tumama kayo kasi mapapanood to ng ilang libong makakapanood nito, di ba? Yung iba nag-unmute, mali naman sagot, di ba? Hindi, joke lang. Bira lang. Nag-unmute ka pero mali pa rin sagot mo, no? Wait, bossing. Ano yun? Okay. The conditional pardon. Mga batak na yan sila, sir. Batak na batak. The conditional pardon of a petitioner must have served at least blank of the minimum period of indeterminate sentence. Yan, conditional pardon naman tayo. Ano po? Within how many, many tuloy. At least action. Okay. Sa conditional pardon, kailangan ma-serve mo yung 1/2 of the minimum. 1/2 of minimum. Hindi katulad ng parol. Sa parol kasi, sa parol kailangan na ma-serve mo yung full minimum of your sentence. Huwag kayo malito na minimum period. Ito kasi idol, indeterminate sentence. Pag sinabi nating indeterminate sentence, ito yung period, ito yung imprisonment na merong meron siyang hinahati siya. Merong minimum, merong medium, at merong maximum period. Kumbaga, ito yung penalty na hinahati. O, di ba? Indeterminate sentence ang tawag dyan. Kapag ang sentensya mo ay buo, di ba, buo na ganyan, ang tawag dyan, determinate sentence.
Pero pag ang sentensya mo ay nakahati sa tatlo, minimum to maximum, mga ganyan-ganyan, yan yung mga tinatawag natin na indeterminate sentence. At ang pwede lang magparol at mag-conditional pardon pag ang penalty mo ay indeterminate sentence. Tandaan niya na, hindi ka pwedeng mag-apply ng mga to kung hindi ka naman sentensyado ng indeterminate sentence. Ano ba yung may example ng determinate sentence? Halimbawa, death, reclusion perpetua, life imprisonment, straight penalty. Binigyan ka ng penalty na 10 years. Ano tawag doon? Determinate. Pero pag ang sabi ay minimum of 5 years to maximum of 10 years. Yan, mga ganyan. Yan yung mga tinatawag natin na indeterminate sentence. Okay? So, sa parol, kailangan nung maserve yung buong minimum. Pero, sa tawag dito, yan. Sa conditional pardon, yung kalahati lang. Kalahati. Yon, very good. O ano ba pagkakaiba ng conditional pardon sa absolute pardon? Sa conditional pardon, okay, merong attached condition or limitation. Sa absolute pardon, walang condition or attached limitation. Tandaan, di ba? Parang pagpapatawad lang ng girlfriend mo sa'yo, di ba? Correct, total extinction. Pag sinabi mo na, pinapatawad mo na ba ako, babe? Sabi niya, pinapatawad kita pero may isang condition. Mag-report ka sa akin, di ba? Araw-araw, oras-oras, minuto. Yun ang conditional pardon, di ba? Pero pag sabi niya ay pinapatawad na kita at malaya ka ng gawin ang gusto mong gawin, di ba? Yung absolute pardon. Okay, number, ano to? This is an investigation conducted by the probation officer not within the jurisdiction of the court. Di ba? Patay tayo dyan. Ito, TOS based to, more than TOS. 46, sir. Anong tawag dito? An investigation conducted by probation officer not within the jurisdiction of the court. Not within the jurisdiction. Not within. Charlie. Charlie, are you sure? Yes, sir. Okay, hanggang alas 6 lang tayo mga idol ha. Alright, sige. Hindi daw within jurisdiction of the court. So, ang tawag yan, initial investigation report ba? Hindi. Post-sentence investigation report? Hindi rin. Yan ay courtesy investigation report. O, very good sa mga sumagot ng letter C. Yan, no? Patay tayo dyan. Okay, very good sa mga sumagot ng letter C, courtesy investigation report. Ano ba yan? O, makinig. Sir, ngayon ko lang narinig yan. I-discuss ko sa'yo, idol. Ang post-sentence investigation muna pag-uusapan natin. Pag sinabi natin PSI, ito yung investigation na kinakailangan para malaman kung ikaw ba talaga ay karapat-dapat na mailagay sa probation o hindi. Kung tinagalog ko na. Ito ay isang pag-iimbestiga para malaman kung legally fit ka and qualified para sa benepisyo ng probation. Sa pamamagitan ng interview, di ba? Malalaman kung karapat-dapat ka ba, itatanungin yung mga, syempre, yung society, di ba? Kung karapat-dapat ka ba sa benefit ng community-based probation. Nasa sa community ka magsaserve ng sentence mo, di ba? So, PSI ang tawag dyan. Yan yung pamamaraan para matukoy natin kung talagang ikaw ay legally qualified or fit for the benefit of probation. So, sino magagawa nito? Who conducts PSI? Who conducts PSI? Who shall conduct PSI? Ano po? PPO. PPA, Probation Officer. Pag Probation Officer, saan ba yan? PPA, o Parole and Probation Administration. Okay? Tandaan ha, investigation, Probation Officer. Alright, sige. Meron tayong dalawang uri ng investigation. Courtesy, pag sinabi natin courtesy, outside. Outside the jurisdiction, outside jurisdiction. Halimbawa, na tawag dito, nag-apply ka sa Cavite, halimbawa Cavite, dito ka nag-apply ng probation, RTC Cavite, or MTC Cavite. Ngayon, nag-conduct ng panibagong investigation ang Batangas. Yan. So, anong tawag doon sa ginawa ng Batangas? Courtesy. Bakit? Kasi dapat, ang may jurisdiction dito, Cavite. Pero bakit yung Batangas, labas ng jurisdiction, bakit sila nag-conduct ng investigation? Ano tawag doon? Pag not within the jurisdiction or outside the jurisdiction, labas. Courtesy. Dalawa yan, idol. Kung pag ito, hindi tinuro sa'yo nung college or hindi tinuro sa'yo kung saan ka man nag-enroll na face-to-face review, ngayon matututunan to dahil di kalidad tayo dito, idol. Courtesy investigation, dalawa. Full-blown courtesy investigation and partial courtesy investigation. Ano pagkakaiba niyan? Pag full-blown, complete PSIR.
by another jurisdiction. Tandaan niya na by another jurisdiction. So, syempre, basta mabasa niyo yung word na another jurisdiction, yan. Ibig sabihin, ibang may jurisdiction ang nag-conduct ng post-sentence investigation, courtesy na tawag doon. Di ba dapat ganito kasi? Listen. Pag nag-apply ako ng probation sa Cavite, dapat ang Cavite MTC ang magkakandak ng PSI. Or yes, tama. Cavite PPA. Sorry, DRTC, PPA. Cavite PPA. Ngayon, yung Batangas PPA o Batangas Provincial Probation Office, sila ngayon yung nag-conduct ng PSI. Taga Cavite ako. Ano tawag doon? Courtesy. Kung buong post-sentence investigation yung ginawa nila, kung buo, complete. Okay? FBCX. Pag partial lang, partial courtesy investigation. Yun lang naman yun eh. Ganito lang kasimple yan, idol. Ibang lugar ang nag-conduct ng post-sentence investigation. Courtesy investigation na tawag doon. Kung buong post-sentence ang ginawa nila, complete. Kung maikli lang, partial. Okay? Kailan nangyayari yan? Ito yung mga criteria na yan. Okay, yan. Nandiyan na yung meaning. Pag sinabi nating FBCI by another city or provincial parole probation office, complete PSIR. Nandiyan na, sinabi ko na yung keyword. Complete PSIR. Buong post-sentence investigation din. Kailan nangyayari yan? Ito. Kailan nagkakaroon ng FBCI? Kung ikaw ay transient offender doon sa place ng pinangyarihan ng krimen. Halimbawa, si Krame ay namasyal ng Maynila. Pero si Krame ay taga General Trias, Cavite. Ngayon, nakapatay siya ng nakagawa siya ng krimen sa Metro Manila. Okay, so nag-apply siya ng probation sa Pasay City. Let's say for example, Pasay. Ngayon, since taga Cavite siya, ni-require yung PPA ng Cavite na mag-conduct din ng PSIR sa Cavite ng kumpleto. Anong tawag doon? Full-blown, complete, full-blown courtesy investigation. Bakit? Transient lang siya ng Metro Manila. Saan ba tayo makakakuha ng accurate na information tungkol sa kanyang personal or criminal background? Saan tayo makakakuha ng tama? Doon sa lugar na pansamantala lang siyang tumitira or doon talaga siya kung saan siya taga doon? Kung saan siya talaga permanently residing, di ba? Taga Cavite yan si Krame. Dito tayo mag-imbestiga para malaman natin kung anong totoong personal criminal background niya dito sa Cavite. Number 2, you spent pre-adolescent life in a province or city. Kayo ba may mga ganyan? Yung lumaki kayo sa mga probinsya? Ako, ganyan ako eh. Pinalaki ako sa norte, dyan, di ba? Diyan ako nag-aral, doon ako, di ba? Doon ako nagbinata, doon ako nag-high school, doon ako nag-college, yan. Pero iba na yung tirahan ko ngayon. So, pwede ba yun? Halimbawa, 20 years ako nag-stay doon, tapos 7 years lang ako dito. Pwede bang mag-conduct ng PSI doon sa probinsya ko? Okay? Nang kumpleto, pwede. Ano tawag doon? Full-blown. So, nag-guess nyo? Another one. Kayo, di ba minsan mga taga-Visayas kayo pero nag-aral kayo sa Maynila? Ako din naman, nag-aaral din naman ako ng 3 taon sa Metro Manila. Ayun. So, that's it. Pwede ba akong magbigyan ng post-sentence investigation doon? Kung sakaling nag-attend lang ako ng education doon, pwede. O kaya may kamag-anak ako. Halimbawa, may kamag-anak ako sa Cavite. May kamag-anak ako sa Baguio. Ganun. Di ba? So, anong tawag dyan? Basta may mga lugar ka. Ito, tatandaan nyo, marami kang mga address. Yan, absorb daw. Yan yung tinatawag natin na full-blown. Bakit siya tinawag na full-blown ulit, idol? Kompleto kasi. Kumbaga, iba yung in-applyan mo ng probation, pero ibang lugar. Pero, ibang lugar din yung nag-conduct ng post-sentence investigation. So, yun na lang. Kailan ginagawa? Kapag marami kang addresses, yan. Lumaki ka sa ganyan, di ba? Kayo ba? Ano pong mga lugar nyo? O sige nga, comment nyo nga na magkakilala tayo. Saan ba kayo lumaki at pinalaki? Kung lumaki kayo, joke lang. Grabe naman to si Sir. Bars naman masyado. Kung lumaki ka. Okay. Problema, hindi ako lumaki, sir eh. Ilocos Sur, di ba? Wow. Natangkal. Yan, Tarlac, Pangasinan. Una, idol, Ilocano at Anya, Kansa. Yun. Cagayan, awan, Cagayan Valley, awan ba? Yan. Agno, Pangasinan. Nueva Ecija, di ba? Kapag nakagawa kayo ng krimen, mga boss, di ba? Pag nakagawa kayo ng krimen, yan.
pwede kayong pwede kayong imbestigahan dun sa mga lugar nyong yan. Wow, sana all, Tokyo, Japan. O, di ba? Sana all na lang nasa Tokyo, Japan, di ba? Okay, PCI. Ang PCI, ginagamit ito kapag hindi siya nag-fall doon sa purview ng full-blown. So, pag hindi siya complete, partial siya, di ba? Partial. Ano yung PCI nga ulit? Partial courtesy investigation. So, kung hindi naman kompletong post-sentence investigation ang gagawin, ganun, di ba? Okay. Magbabago pa yung mga lugar nyo na yan, mga idol. Pero ang mahalaga dito, huwag nyo kakalimutan kung saan kayo nagsimula at kung saan kayo nanggaling. Ako, okay, proud ako sa aking origin. Nasaan man ako ngayon, nasa Kamaynilaan man ako, nasa Calabarzon man ako ngayon. Pero ipagmamalaki, taas noo kong ipagmamalaki kung saan ako pinalaki, di ba? Agbiag o kinayo. De, joke lang. Okay, 61. Number 61. When a prisoner evaded sentence. Okay, escape during calamity. Okay. Minura ka ng malutong no? Bossing! Okay. When a evaded sentence during calamity and returned within 48 hours after the passing away of calamity, the prisoner shall entitled to a deduction of what? What? Charlie. 1 tip, sir. 1 tip. 1 tip. Charlie, sir. Charlie, sir. One tip, sir. Charlie, sir. Charlie, stupid. Discuss na natin yan, di ba? For amnesty to be granted, there should be what? Concurrence of Congress. Charlie. Charlie, sir. Charlie, sir. Charlie. Kailangan ng concurrence ng Congress. Ibig sabihin, paintulot, sabay, yan. Power of C daw. Okay, concurrence of Congress. Ayan, alright. Hindi, ganito mga idol. Magkaiba talaga ang pardon sa amnesty. Yan. O sige, discuss natin. Anong pagkakaiba ng pardon sa amnesty? Dito. Hindi pwede maglagay. Forgetfulness. Marami, idol, no? Marami talaga yan. Number 1, as to the number of person. As to number. As to number. Ang pardon ay granted to individual. Okay? Iisang tao. Ang amnesty, eto amnesty to, idol, ha? Okay, ang amnesty group. Group of person, yung sa mga political offenders. Political offenders. Yan. Okay, another one. As to the grant. Okay, as to the grant or authority. Kapag pardon, yan ay sole authority of the president. Sole authority. Ibig sabihin, siya lang ang may power to do that. Pag amnesty, there is what? Consent of Congress. Marami yan, idol, ha? As to the effect. Yan. So, sulitin na natin, ganito ka-quality dito, idol. Hindi lang yung mababaw, di ba? As to the effect. Anong epekto? Ang pardon, okay, exempted, exempt sa criminal liability. Exempt on criminal, but not on civil liability. Civil. Pag amnesty, both criminal and civil liability. Both criminal and civil liability. Ano pa? As to the time, kapag pardon, kailangan lang mag-apply ganito after conviction. Okay, sa amnesty, wala kasing space, kaya sundan nyo na lang. Pwedeng before or after conviction. Marami pa, bossing. Ano pa? As to the nature, di ba? Ito ay act of forgiveness. Ito naman, act of forgetfulness. Ayos ba tayo dyan, mga idol? Gets nyo ba? Ganyan na mag-differentiate. Kulang nga lang yung space natin. Ulitin natin. As to number, pag pardon, isa lang. Pag amnesty, marami. Group of political offenders. Pagdating sa granting, pag pardon, sole authority ni President. Pag sa amnesty, kailangan ng consent ng Congress.
pagdating sa epekto, sa pardon, exempt from criminal but not on civil. Pag amnesty, both criminal and civil liability. As to the time, oras, kailan ka pwede mag-apply sa pardon, kailangan convicted ka na. Sa amnesty, kahit hindi ka pa convicted, pwede na. As to the nature, ang pardon, forgiveness, ang amnesty, forgetfulness. Ayos ba tayo dyan, mga boss? Nag-gets nyo ba, mga idol? Yan ang pagkakaiba ng pardon sa amnesty. Okay? Ganito lang naman yan eh. Napakasimple, di ba? Napasimplehin lang natin. Okay? Alright? Okay. Pinatawad ka ng girlfriend mo. Sabi niya sa'yo, okay, napatawad na kita pero hindi ko pa nakakalimutan ang sakit na yung pinadama sa akin. Ano tawag doon? Pardon. Pardon, sir. Pardon. Kasi pinatawad ka lang pero wala pang kalimutan, di ba? Sabi ng girlfriend mo, pinatawad na kita at handa akong magsimulang muli. Kinalimutan ko na yon lahat. Wala na yun sa akin. Handa akong magsimulang muli. Buhay ko'y alay sa'yo. Wow! Sana all! Ano tawag doon? Amnesty, di ba? Amnesty. Amnesty, di ba? From the word amnesia, di ba? Yun man ang gusto nyo. Kaya kung pinatawad ka niya, tanungin mo yung girlfriend mo, tanungin mo siya, ano ba yan, babe? Pardon ba yan o amnesty? Di ba? Ganun. Okay? 63. Yan, ang talapat. Okay, 63. Supervision undertaken by other probation officer which is not permanent in nature. Okay? Not permanent in nature. Not permanent in nature. Ano yan? Ganun pa rin. Kung not permanent in nature ay courtesy supervision. Courtesy supervision, mga idol. Courtesy supervision. Not permanent in nature. Hindi siya permanente. Okay? Courtesy. Halimbawa, ganito. Ako, nag-travel ako, pumunta ako ng Laguna. Yon. Habang nandun ako, ang nag-supervise sa akin ay yung probation officer ng Laguna. Anong tawag sa supervision na ginagawa sa akin na hindi naman permanente? Kasi ako lang naman ay nag-travel. Okay, ang tawag doon ay courtesy supervision. Okay, courtesy supervision ang tawag doon. Ha, tandaan nyo, courtesy supervision. Kasi, not permanent in nature. Alright? Sige. Eto, number 64. When a judgment of conviction imposing a non-probationable penalty is appealed or reviewed and such judgment is modified through imposition of probationable penalty, does the defendant be allowed to apply for probation based on the modified decision? Sagot, mga idol. Yes. Sigurado kayo? Anong yes? Yes, yes. Alpha. Alpha, sir. Tao, Quezon. Ano sagot niyo, mga idol? Alpha, sir. Sigurado kayo? Alpha? Pwede? Ang daming magkakaiba sagot. Okay, ulitin natin. Sige, explain ko sa inyo. Mahalaga to eh. Malabas to sa board. Pag may judgment of conviction tapos non-probationable penalty, magbigay nga kayo ng non-probationable penalty. More than 6 years. Kastoy, ganito. Ganito. Kapag ang penalty mo ay more than 6 years. Example, sir, drugs. Yan. Drugs. 9165. Oh, yun. Example lang, di ba? Example, nakasuhan ka na, nasentensyahan ka ng more than 6 years. Non-probationable yan. Non-prob yan. Nag-appeal ka, idol. Nag-appeal ka. Nag-appeal ka sa mas mataas na korte.
nag-appeal ka, nabago, na-modify. Ang nangyari, ginawang less than 6 years. Possible ba yon? Pwede ba Yes, yun? sir. Kung Yes, nangyari yun, yung mag-appeal ka tapos mababago, pwede. Yes, sir. Natignan ko siya. Yes, sir. Probationable na. Probationable Yes, sir. penalty na. Ang tanong, pwede ka ba bang mag-apply ng probation? Yes, Yes, sir. sir. Appeal ka na noon. Di ba ganito yan? If you choose probation, if you apply for probation, you waive your right to appeal. Once you choose probation, you waive appeal. Hindi ka na pwedeng mag-apila, di ba? What if nag-appeal ka muna? Can you still apply for probation? What if you choose appeal? Can you still apply for probation? Okay, Yes, sir. it depends. It depends. If the penalty is from non-probationable to probationable penalty, the answer is yes. Under RA 10707. Yan yung bagong amendment pagdating sa sa probation natin. Basta from non-probationable to probationable penalty. Eh sir, paano kapag ka probationable to non-probationable penalty? Okay? Paano kapag ka probationable to non-probationable? Kupal ka ba, boss? Ba't ka pa kasi nag-appeal? Probationable na nga, di ba? Pag nag-appeal ka pa, wala nang tsansa. Ang binibigyan lang ng tsansa dito, yung mga mababago ang decision from non-probationable to a probationable penalty. Halimbawa, sinintensyahan ka sa MTC, di ba, ng more than 6 years, nag-apila ka sa RTC, ginawang less than 6 years, this time pwede ka nang mag-probation kasi yung penalty mo from non-probationable to probationable. Naintindihan nyo? Nag-guess nyo ba? Mga bossing? From Yes, sir. 6 years to mitigate to less than 6 years. Yun. Ganun. Nag-appeal ka, binago. From more than 6 years, non-probationable, inapila mo, nabago, naging less than 6 years. Eh, paano pagbaliktad? From less than 6 years, nag-appeal ka, nadagdagan ng more than 6 years. Kung di ka Cannot apply provision. Ang kupal ka, di ba? Awit ka, boss. Ba't ka pa kasi nag-appeal, di ba? Dapat nag-probation ka na lang. Ganun. Naintindihan nyo? Mga idol. Yes, sir. Sir, paano po probationable tapos nag-appeal din, probationable pa rin? Okay lang yun. Probationable, tapos nag-appeal, tapos probationable. Nag-stay. Okay. Good question yan. Ang sinasabi ng korte dito is dapat from non-probationable to probationable. Strictly lang dapat. Pag probationable, tas sinapila mo pa, tas naging probationable pa rin, hindi pa rin pwede. Kasi you choose appeal na di ba? General rule kasi, idol. General rule. If you appeal, you waive your right to probation. General rule. Exemption lang ito. Exemption lang kapag non-probationable to probationable. Ngayon, kung probationable to probationable, babalik tayo sa general rule, hindi na pwede. Nagets? Naintindihan? Naintindihan mo ba, idol? Nasaan na yung nagtanong? Sir, yes, sir. Okay, good. Basta general rule, basta namili ka ng isa, wala na yung isa. Okay? Bakit sir, hindi letter siyang sagot? Yes, any person can apply probation as long as the judgment is not regarded. Mali naman yan. Ba't ka magsasagot? Okay. As long as the judgment is not final regardless of penalty. Mali naman yan, regardless of penalty. Hindi naman pwede na regardless of penalty kasi meron tayong dito di ba? Kailangan 6 years and below, di ba? Below 6 years dapat para maging probationable ka, di ba? Mali yung letter C. Yung reason niya mali. Tama yung yes niya pero mali yung reason, di ba? So dapat pumili pa rin kayo, ha? Okay? Eh, paano pag nag-apply ka ng probation tapos inappeal mo? Saan ka mag-a-apply ngayon? Di ba? Halimbawa, ganito. From MTC. Tapos inappeal mo sa RTC. Dito, non-probationable tapos dito naging probationable. Saan ka ngayon mag-a-apply ng probation yan? Saan mo ngayon ipapile yung modified decision yan? Anyone? Kahit saan, sir. Kahit saan? Are you sure? Same code, sir. Okay, anong sagot? Anong sagot niyo mga bossing? Okay, pag nag-apply ka, di ba ganyan, no? So, na-modify from probationable to non-probationable.
So, pwedeng dito sa trial court kung saan yung non-probationable was rendered. Pwede doon. Or, to the trial court where the case since re-raffle. Pwedeng re-raffle yan. So, ang tamang sagot dyan, delta. Either A or B. Nasa batas natin yan. Wala tang tumama. Okay? Letter D. Okay, letter D ang tamang sagot mga idol. Pwedeng dun sa, alam dito sa MTC, pwede dito. Pwede dito, pwede rin dito. So, any of the following. Okay, any of the following pwede yan. Pwedeng dun sa non-probationable, pwede rin dun sa probationable ang imposition. Diba? So, either A and B. Okay, next. The judges bases the grant of probation on the report of the blank. Saan nagbe-base si judge sa grant ng probation? Sino nagre-report? Sino ba nagsasubmit ng PSIR or post-sentence investigation report? Probation officer. Good. Probation officer. Napakadali naman yan, idol. Probation officer. Probation officer po. Okay, anong oras na? Yan. Sige, tapusin lang natin hanggang ano. Yan. Ang BPP, anong trabaho ng BPP? Board of Pardons and Parole. Ito naman, ang trabaho naman nito, granting authority ng parole. Okay. Granting authority ng parole pag BPP. Tapos ito pa, siya pa nagre-recommend sa President yung grant ng executive clemency. Yan. Sa BPP yan, idol. Granting yan. Ang chairman niya, Secretary of Justice, member sociologist, yan. And at least one must be a woman and they hold office for 6 years. Ano trabaho nila? Sila ang granting authority ng parole, sila rin ang nagre-recommend sa President ng grant ng executive clemency. So, tinutulungan nila yung President pagdating sa granting ng executive clemency. Chairman nito, Secretary of DOJ. Okay? Okay, number 67. Probation is denied if the court finds that blank. So, made-deny daw ang probation kapag napag-alaman na ano? If the court finds that, All of this, sir. Delta. yes, lahat ng nabanggit. Lahat ng ito, Delta. criteria of placing the offender on probation. So, lahat yan. If there is a need for correctional treatment, na mas maganda kung makulong siya kaysa mag-probation siya, yun, pwede yun. Okay? Or there is an injuries na during period of probation, gagawa siya ng panibagong krimen. Baka mamaya kasi, pag nakalaya siya, papatay siya ulit o gagawa siya ng krimen. Or it will depreciate the seriousness of the offense. Kung baga hindi na siya magiging equal yung penalty doon sa crime na ginawa niya. Will depreciate. Bababa yung degree ng crime na ginawa niya. Yung penalty, yung seriousness ng offense. 68. It is a victim-oriented approach, crime that emphasizes restitution, compensation. This intervention advocates restoring the victim and creating constructive roles for victims in the criminal justice process rather than focus on the criminal. So instead na mag-focus ka sa criminal, mag-focus ka daw sa restoring the victim. Ayun na yung keyword. Restitution. Compensation. Ayun na. Napakatindi na tanong na yan. Okay? Restoration. Letter A, restoration. Restitution di ba? Okay? Hanggang ano lang tayo mga idol, hanggang 70, item 70 tayo. Tapos tuloy natin bukas. Yan. It is the vehicle used to find out the petitioner's legal qualification and his suitability for probation. Ano yan? Ano yung vehicle used para malaman kung siya ba ay qualified for the benefit of probation? PSI. Very good. Post-sentence investigation. Post-sentence investigation. Letter C. Next, number 70. According to RA 10951, if the convict has no property with which to meet the fine, he shall be subjected to subsidiary personal liability at the rate of 1 day for each amount equivalent to blank. Ano po? Ito yung tinatawag natin na subsidiary imprisonment. Now is minimum wage. Kung wala kang kakayahang mabayaran ang danyos, makinig. Yung danyos mo, i-convert, yung fine, i-convert to imprisonment. Sir, wala akong kayang magbayad ng multa ko. Anong magiging basis ng babayaran ko? Okay, the lowest minimum wage or the highest minimum wage? Highest. In case of insolvency, ibig sabihin ng insolvency, wala kang kakayang magbayad ng danyos.
yung fine mo, i-convert to imprisonment. Siyempre, i-convert yan eh. Anong pagiging rate natin dyan? Anong magiging rate natin pagdating sa conversion? Halimbawa, 50,000 yung fine mo. Anong basis natin doon? Okay? The highest minimum wage. Sige, hindi lowest eliminate nyo na yan. Dalawa lang pagpipilian nyo dyan. Letter C o letter D? Thursday. Ano bang masusunod? Yung highest minimum wage nung gumawa ka ng crime or nung na-render yung judgment? Letter C. The highest minimum wage rate prevailing in the country at the time of rendition of judgment. Ano ba yung highest minimum wage ngayon? Sa pagkakalam ko, 645 sa Metro Manila. 645. Yun yung pagbabasehan. During the rendition of judgment, tandaan, yung pinakamataas na minimum wage in the country prevailing at the time of rendition of judgment. Ano nga ulit ito mga idol? Ito ay kapag wala kang kakayahang bayaran ng yung multa mo, i-convert to imprisonment. So, halimbawa, ang multa mo ay 50,000 at yung highest minimum wage ay 645, ilang days kang ikukulong? O, computin nyo nga yan. O, ayoko na manual, i-calculator natin. 50,000 divided by 645, then that's 76 days. O, diba? Makatarungan ba? Hindi ka nagbayad ng 50,000, makukulong ka ng 76 days. Anong tawag doon? Subsidiary imprisonment. Subsidiary imprisonment. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba mga idol? Okay, so enough muna for today. I-continue natin bukas, no? May bukas pa naman tayo. Yes, itanong nyo ma'am yan, i-send sa inyo yan. For sure yan, ganyan naman.